From Toby, your comment about the resignation of Speaker Martin Romualdez. Meron na ba? Hindi ko pa na... Pending resignation. Sige, intayin na lang natin. Intayin natin. 3 p.m. naman, magsesesyon na kami. So, intayin na lang natin. Let's not preempt anything. Let's just wait. Malapit na 3 p.m. na lang. But numerous lawmakers also said that the new speaker will be Congressman Bochidi. Do you support his speakership? What can you say? Yes. I will vote for Congressman Bochidi. Hindi, kasi magkakaroon ng leadership na change, di ba? Ito yung first step naman doon sa reforma. So, bigyan naman natin ng pagkakataon, di ba? So, does that mean, sir, that you will no longer be an independent? Hindi na. Si Alvin, nakausap ko, ganun din. Si Duke, parating pa lang si Duke eh. So, mukhang ganun din. Mukhang ganun. Kasi di ba, ang reason lang naman namin noon is... hindi kami, we were saying naman, supportive kami kay Presidente BBM. Yun lang nga, yung speaker ang hindi namin kaya boto. Since magkakaroon ng change ng leadership, supportahan natin at tulungan natin. Since you're joining the majority, have you been offered any posts? No, I will not accept any. Sinabi ko naman kahapon yan, di ba? I will not accept any. Parang wag na lang. Para lang talagang maliwanag na ang naging intention ko is baguhin lang yung budget, magkaroon ng reforma at saka syempre matigilan yung corruption. So maliwanag na yun lang yung pakay. Tsaka naisip-isip ko kanina iniisip ko, kung nakagawa naman kami ng reforma bilang independent, siguro kaya naman din namin tumulong at gumawa ng reforma kahit wala akong chairmanship. Ano ba sabi po ni Kong na mga deputy speakers na chairmanship will likely be retained? Your reaction, Congressman, kasi you previously said na dapat yung pagbabago is entire. Yung iba I'm just one vote. No? Kung tatanungin yung opinion ko, meron namang deputy speakers na dapat maiwan. Tingin ko, meron din naman dapat na palitan. No, with regards to the committee chairmanships, at this point in time, nasa gitna tayo ng budget, wag muna tayong gumalaw ng kahit anong committee chairmanships dahil madidistract lahat di ba? Naghahabol tayo ng oras doon sa budget, no? So, yun. Sino ba dapat palitan mo po? Tingnan natin. Siguro naman, sana naman magkusa sila, di ba? Sir, what other steps should the chamber take to panumbalik ang public trust? Hindi, kasi the first necessary step is yung pagpalit ng leadership. Ngayon, depende na yun sa liderato kung paano nila gagawin yung mga reforma na kailangan para bumalik yung tiwala. No? At yung first talaga dyan is yung budget kasi yan naman yung pinagmula ng lahat. Nakita naman natin ngayon na yung budget this year is much more transparent, may mga changes naman na ginawa. So, ito na yung mga hakbang para magtiwala ulit yung tao sa House of Representatives. Okay, thank you. Hindi kaya palit-ulo lang to? No, let's give them a chance, no? Kasi unang araw, if ever, hindi pa nga nagsisimula, di ba? Kaya nga sinasabi ko, hindi lang pwede, di ba? Hindi lang naman pwedeng yung isang tao lang ang papalitan mo, di ba? Kasi if Congressman incoming Speaker Bochidi wants to make reforms, dapat kasama niya rin yung mga gusto ng reforma, di ba? So, definitely kailangan yon. Kasi kaya nagkaroon ng problema in the past because, there were clicks, barkadahan. How do you ensure na hindi na mangyayari yun? Hindi, yun na nga. Di ba sinimulan na natin sa budget ngayon, much more transparent na yung budget ngayon So, alam ko kailangan bilisan kasi medyo inip yung tao, pero subukan natin makatulong doon sa reforma ngayon. How about pork barrel? Kasi alam naman natin the intent of the decision of the Supreme Court, the spirit of the law, na dapat wala ng pork barrel. Dapat talaga wala. Dapat talaga. Contrary yung nangyari. Hindi, dapat talaga yung mga soft, dapat talaga pag na-approve namin yung budget, talagang executive na magde-determine kung saan siya dapat mapunta at sino dapat ang mabigyan. Di ba dapat mag-legislate na lang daw ang mga kongresista at mga senador? Huwag nang makialam sa mga proyekto. Hindi, tama. Ibig sabihin, part kasi nung, di ba, the budget is a law, di ba, na pinapasa. Siyempre kasama doon yung pagtingin kung tama ba yung paggastos ng pera ng gobyerno. Pero dapat pagkatapos na maaprubahan yung budget,
talagang purely executive na lang ang mag-implement ng budget. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.